Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat akin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat. Naway umukit ito sa iyong isipan, maging mapanuri, sundin ng wasto at nararapat. Kagandahang asal ang ipakita, ipadama ang pusong may malasakit. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Sakali mang tayo'y subukin ng unos, ating haharapin ng walang takot. Sasamahan ka ni Fernan at Dino, ang bagong barkada mo. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Fernandino Teens TV. Magandang buhay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta, Fernandino Teens? Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako si Ma'am Carmina mula sa Values Education Department, ang inyong makakasama sa ating talakayan sa episode na ito. Handa na ba kayo sa panibagong episode, Teens? Halina at simulan natin ito sa isang simpleng laro. Tignan ninyo ang mga larawan sa inyong screen. Ano kaya ang salitang iyong maibibigay batay sa mga larawan? May ideya ba kayo? Nagsisimula ito sa letter P. Tama! Ito ay paggalang. Sa araw na ito, ang ating paksa ay pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Narito ang mga layunin ng ating talakayan sa episode na ito. Una, nakikilala ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Ikalawa, nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Ikatlo, nauunawaang ang pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad ay dapat gawin dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanila bilang biyaya ng Diyos at sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Inaasahang pagkatapos ng episode na ito ay maipamalas ninyo ang mga nabanggit na kaalaman, pag-unawa at kakayahan. Teens, tara at pag-usapan na natin ang ating paksa.
Sapat na ba ang pagsabi mo ng po at opo upang maipakita mo ang paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad? Nakalulungkot na maraming kabataan ang napahamak dahil sa kawalan ng kakayahang sumunod at gumalang sa mga magulang at sa mga simpleng batas na ipinatutupad ng mga otoridad. Maraming suliranin ang maaaring malunasan kung ang pagsunod at paggalang ay naisa sa buhay. Mahalaga ang mapanuri at matatag na paninindigan para sa makatuwirang pagsunod sa otoridad. Tandaan, isang malaking hamon ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan upang magkaroon ng mabuting ugnayan sa ating kapwa. Kaya naman sa araling ito, inaasahan ang mga bertud ng pagsunod at paggalang ay iyong maunawaan sa lalong ikauunlad ng iyong pagkatao at ng iyong pakikipagkapwa. Tandaan, isang malaking hamon ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan upang magkaroon ng mabuting ugnayan sa ating kapwa. Kaya naman sa araling ito, inaasahang ang mga bertud ng pagsunod at paggalang ay iyong maunawaan sa lalong ikauunlad ng iyong pagkatao at ng iyong pakikipagkapwa. Handa ka na ba para sa ating susunod na gawain? Atin nang sumulan. Suriin natin ang checklist na inyong makikita sa inyong screen. Tukuyin at kilalanin natin ang mga paraan ng pagpapakita o pagpapahayag ng paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. At ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Isulat mo sa comment section ang salitang paggalang kung ang pangyayari ay nagpapakita ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Isulat mo naman ang salitang paglabag kung ang pangyayari ay nagpapakita ng paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Handa ka na ba? Para sa unang hanay ng ating galang checklist, pagkalinga sa mga lolo at lola tuwing nagkakasakit. Ano ang iyong sagot? Paggalang ba o paglabag? Mahusay, ito ay paggalang. Ang susunod, hindi pagsuot ng face mask o paglabag sa ipinatutupad ng batas ng gobyerno. Paggalang ba o paglabag? Mahusay, ito ay paglabag. Ang hindi pagsuot ng face mask o paglabag sa mga ipinatutupad ng ating punong barangay, mayor, gobernador at iba pang otoridad sa ating gobyerno ay maituturing na paglabag sa batas at tanda ng hindi paggalang. Ngayon naman, tignan natin ang susunod na hanay sa ating galang checklist. Pakikinig sa mga payo ng lolo at lola. Sa iyong palagay, ito ba ay paggalang o paglabag? Magaling, ito ay paggalang. Susunod, pagsagot ng pabalang sa magulang tuwing pinagagalitan. Paggalang o paglabag? Tama, ito ay paglabag. Ang pagsagot ng pabalang sa magulang tuwing pinagagalitan ay isang paglabag sa paggalang. Tignan naman natin ang susunod na hanay sa ating checklist. Pagmumura sa mga may katungkulan. Paggalang o paglabag? Mahusay, ito ay paglabag. Ang susunod, pagmamano sa mga nakatatanda tuwing sila ay makakasalubong. Ano ang iyong sagot? Paggalang o paglabag? Tama, ito ay pagpapakita ng paggalang. Para sa susunod na hanay, pagtawid sa maling tawiran. Paggalang ba o paglabag? Mahusay, ito ay isang paglabag sa paggalang. Ang susunod, pagsunod sa mga utos ng mga magulang. Paggalang o paglabag? Tama, ito ay nagpapakita ng paggalang. Para sa ikalimang hanay ng ating checklist, pakikipag-usap sa kaklase habang nagtuturo ang guro. Paggalang o paglabag? Tama, ito ay paglabag. At panghuli, pagsunod sa mga batas trapiko. Paggalang ba o paglabag? Magaling, ang pagsunod sa mga batas trapiko ay nagpapakita ng paggalang. Salamat Fernandino Teens sa pagbabahagi ng inyong kasagutan.
sa pagsusuri sa mga paraan ng pagpapakita o pagpapahayag ng paggalang at sa mga gawaing nagpapakita ng paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Sa ating pagbabalik, sisimulan na nating talakayin ang konsepto ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Manatiling nakatutok sa Fernandino Teens TV. Ang Schools Division Office City of San Fernando, Pampanga ay kaisa ng Department of Education sa pagsasagawa ng mga proyekto at programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Inilunsad ang Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors upang magbigay ng educational at psychological assistance sa mga mag-aaral, magulang at stakeholders ng division. Kaya, kung may nais kayong itanong tungkol sa pag-aaral, maaaring magpadala ng mensahe sa Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors Facebook page o tumawag sa mga numero na makikita sa ibaba ng inyong screen tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari rin kayong sumangguni sa ating guidance counselors na nagbibigay ng guidance and counseling services. Lahat ng inyong ibabahagi ay mananatiling confidential. Ang nasabing programa ay nagsisilbing daan upang malaman ang feedbacks ng stakeholders para matulungan ang ating divisyon na mapagbuti pa ang mga sumusunod na programa. Ano pang hinihintay ninyo? Tumawag na sa aming mga numero o bumisita na sa aming Facebook page at magpadala ng inyong mga katanungan. Fernandino Teens TV. Nagbabalik ang Fernandino Teens TV. Mula sa ating gawain, nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Nakamit din natin ang ating una at pangalawang layunin sa nagdaang gawain. Ngayon naman, para sa ating huling layunin, alamin natin ang mahahalagang konsepto kaugnay ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Maraming pagkakataon, ang pakikipagkapwa ay nagiging salat sa paggalang at ito ay nagiging sanhi ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, pananakit, paglabag sa batas, at iba pang mga gawain kung hindi kumikilala sa dignidad ng kapwa. Dahil dito, tunay ngang isang malaking hamon para sa kabataang tulad mo ang pagpapanatili at pagpapatibay ng mga bertud ng paggalang at pagsunod sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Bakit kailangang gumalang? Sino ang igagalang? At paano ito maipapakita? Maraming aral ang nagsasabing dapat na igalang ang lahat ng tao. Igalang ang mga magulang at nakatatanda, pati na ang mga taong may otoridad sa lipunan. Saan ba nanggaling ang salitang paggalang? Ang salitang paggalang o respect sa Ingles ay nagmula sa salitang Latin na respectus na ang ibig sabihin ay paglingon o pagtingin muli. Sa ganito ay naipapakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Paano natututuhan ng bata ang pagsunod at paggalang? Narito ang mga paraan kung paano natin natututuhan ang paggalang simula noong tayo ay bata pa. Una, sa pamamagitan ng pagmamasid sa magulang at iba pang kasapi ng pamilya. Kung paano sila gumagalang sa ibang tao, sa nakatatanda, sa mga may otoridad, sa pamahalaan, mga opisyal nito, at sa mga batas na kanilang ipinatutupad. Maging ang paggalang sa Diyos at kinikilalang pananampalataya ng pamilya. Ikalawa, sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Ang pagtuturo at paggabay ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga magulang upang mapalaki nila ang kanilang mga anak nang nagagabayan ng kagandahang asal.
At ikatlo, sa pamamagitan ng pagdidisiplina at pagwawasto ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi maiiwasan ang mga di sinasadyang pagkakamali, kaya't mahalaga ang pagwawasto ng mga magulang at nakatatanda upang ang tunay na diwa ng pagiging magalang at masunurin ay makasanayan at maisabuhay. Ilan lamang ang mga paraang ito sa pagkatuto ng bata sa pagsunod at paggalang. Tandaan mo, bilang kabataan, gampanin mo ang pagsunod sa iyong mga magulang, sa mga nakatatanda at sa mga may otoridad. Ang pagsunod sa kanila ay isang mabuting daan tungo sa kaayusan at pagsasabuhay ng iyong pananagutan bilang bahagi ng iyong pamilya at ng iyong kinabibilangang pangkat. Nagkaroon tayo ng kaalaman kung paano natututuhan ng isang bata ang pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Ngayon naman, pakinggan natin ang mga kapwa Fernandino teens mo mula sa Pampanga High School sa kanilang pagbabahagi ng kanilang pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Halina at ating tunghayan. Ang paggalang ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Paano nga ba natin may papakita ang paggalang sa ating mga magulang, mga nakatatanda at may otoridad? Unang-una, may papakita natin ang paggalang sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo tuwing kausap sila, pagmamano at pagsunod sa kanilang mga utos ng bukal sa ating kalooban. Ito'y mga simpleng gawain o bagay lamang, ngunit higit na naipapakita nito kung gaano natin nirerespeto at minamahal ang ating mga magulang. Susunod naman, naipapakita naman ang pagrespeto at paggalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo, pagmamano at pagrespeto sa kanilang mga desisyon o opinyon sa buhay. Naipapakita naman ang paggalang sa mga otoridad sa pamamagitan ng simpleng pagsunod sa mga batas. Sa pamamagitan rin ng pagsasabi ng po at opo tuwing kausap sila. Laging isaisip na hindi lamang ang mga nakatatanda, ang ating mga magulang at may otoridad ang ating dapat na nirerespeto. Maging ang mga bata ay nararapat din na respetuhin. Ika nga nila, respect begets respect. Respetuhin natin ang ibang tao kung gusto nating respetuhin tayo nila. Yun lamang po. Maraming salamat. Ang mga Pilipino ay tanyag sa mundo dahil sa ating mga magandang pag-uugali. At ang pagiging marespeto at magkagalangin ay isang katangiang dapat nating ugaliin at patuloy na ipagmalaki. Bilang isang kabataang Pilipino, naipapakita akong paggalang sa aking mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang utos at pagsunod sa kanilang mga tagubilin. Naipapakita ko rin ng pagrespeto sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Dahil dito, naipapakita ko ang paggalang sa kanilang pagod, sakripisyo, at pagmamahal at suportang patuloy nilang ipinagkakaloob sa akin. Sa katunayan, ng mga magulang ko ang nagturo sa akin kung paano gumalang sa mas mga nakakatanda sa pamamagitan ng pagsabi ng po at opo at simpleng pagmamano ay naipamamalas na natin ang pagrespeto sa mas nakakatanda sa atin. Sa paggalang naman sa otoridad, may ipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin kanilang pinapatupad at pagsunod sa mga batas na pinapatupad nila. Sa panahon ngayon na pangit at hindi maganda ang representasyon natin sa telebisyon, social media at maging na sa pamahalaan, bilang kabataan, tayo ang magiging patunay na hindi bastos ang Pinoy. Hindi bastos magbiro ang mga Bisaya at ang Pilipino ay may mataas na paggalang sa karapatang pantao ng bawat isa. Bilang isang kabataang Pilipino, maipapakita po natin ang paggalang sa ating mga magulang, nakakatanda at sa may otoridad sa pamamagitan ng pag-uugaling tama, pag-iwas sa mahaling ehemplo at sa mga bastos na ehemplo at pag-uugali ng mga katangiang nakaukit na sa ating kultura. Ang paggalang sa magulang, nakatatanda at otoridad ay mahalaga. Ito ang paraan natin upang maipakita ang pagbibigay ng halaga sa kanila. Ngunit, naniniwala ako na kailangan mo munang matutuhang igalang ang iyong sarili
upang maibigay mo ang paggalang sa iba. Kung ako ang tatanungin kung paano maipapamalas ang paggalang na ito, ay sa simpleng pagtugon ng po at opo at pagmamano sa mga nakakatanda na aking natutunan mula sa tahanan. Dagdag pa rito, maaari natin silang alagaan at pagsilbihan gaya ng pag-aalaga nila sa atin at iparamdam sa kanila ang kanilang pagiging mabuting halimbawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang wastong pakikinig at pagsunod sa mga payo at alituntunin kung maging sa mga batas ay naging paraan din upang maging mabuting halimbawa ako sa iba at maipakita ang paggalang ko sa otoridad o maging kanilungan. Ang paggalang ay katumbas ng respeto. Ika nga nila, respect begets respect. Ito ang nagsisilbing daan upang magkaroon ng magandang ugnayan at mapanatili ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at disiplina sa pagkamit ng kabutihang lahat. Ang pagkilala sa kanilang halaga ay pagkilala rin sa kanilang tungkulin upang tayo ay mahubog sa mga magandang pag-uugali at mga pagpapahalaga. Hindi ba't napakaganda at nakabibilib ang mga paraan sa pagsunod at paggalang na ibinahagi ng inyong kapwa Fernandino teens mula sa Pampanga High School? Ganon din ba ang mga paraan mo ng pagpapakita ng pagsunod o paggalang sa iyong mga magulang, nakatatanda at may otoridad? Sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa natin ang iba pang konsepto tungkol sa paraan ng pagpapakita ng pagsunod o paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang Fernandino Teens TV. Maya po oras kaya kayo, Fernandinos. Ako pala ay Elwin Arl Serrano ng City Tourism Office ng Ciudad San Fernando. Ngayong bulan na ini, pagmasusyan tayo ang National Heritage Month na ating temang Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Kambena nini, metong karang aktibidades na ng syudad, apin ng launching ng bayong Heritage Passport. Yung Heritage Passport, apin ng metong karing proyekto ng kaya katamong syudad, yung pamanamuna ng Mayor Edwin D. Santiago. Anong nuka rin makalagelangan ding eganagan ng heritage sites, heritage structures, na akit tamo kin kaya katamong Heritage District. Makakayado din kini, ding importansya da ding mapil na tradisyon, kini syudad, kalupa ng pamangawang parol, ang poing pamangalesa. May aw siyang Heritage Passport, uling atin kang dapat gawan, anong nukaran puntalan mula ding at tsuking passport, at saka ka mag-selfie, kay ba't kanta palto making tourism office, at mamiyalang sticker ka rin eganaganang apuntulan mong lugar. At timong may ngari ang tutong passport. Balo mi ngeni, panahon na ini, etamo makain bisa lumal, uli na ng COVID-19 pandemic. Kaya naman kimbanwa ngayon agkatan ko la ding bikers tamo, edad 18 hanggang 50, imbis na lumaot kayo po, di na nyo lang dita ka oras di kaya katamong heritage structures, kaya ni syudad. Anya naman karing mumunang 50 bikers ang makayari kaya katamong heritage passport, midinan lang premium only San Fernando loot bag. Inggawan nyo mo bakit ta makapag-register, punta kayo mismo opisina na ng City Tourism, ng munisipyo, at saka kayo magdalang metong valid ID. Kabinan kaya kayong heritage passport, ating makasipit ang instruction nung nano pa ing dapat gawan. Anya naman ka rin hanggang kapadyakin, nanano ko pa, tara na! Fernandino Teens TV. Narito pa rin tayo sa Fernandino Teens TV. Ngayon naman ay alamin natin ang mga paraan ng pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Unahin nating talakayin ang mga paraan ng pagsunod at paggalang sa magulang. Ang paggalang at pagsunod sa magulang ay maipakikita sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Una, pagkilala sa mga hangganan o limitasyon.
Kapag ang magulang ay nagtakda ng hangganan, dapat itong igalang sa pamamagitan ng di paglampas sa itinakda. Ang pagkatok sa kwarto ng iyong mga magulang, bago pumasok at paghingi ng permiso, bago kainin ang anumang pagkaing nakatago ay nagpapakita ng paggalang. Ikalawa, paggalang sa kanilang mga kagamitan. Naipakikita mo ang paggalang kung naiingatan mo ang mga bagay na iyong ginamit at hiniram. Ikatlo, pagtupad sa itinakdang oras. Naipakikita mo ang paggalang kung umuuwi ka ng maaga at hindi na kung saan-saan pa pumupunta nang walang paalam. Ikaapat, pagiging maaalahanin. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kanila ay ang pag-alala sa mga makahalagang okasyon sa buhay nila, tulad ng kaarawan, anibersaryo at iba pa. At panghuli, pagiging mapagmalasakit at mapagmahal. Maipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng paggamit at pagbigkas ng mga magagalang na pananalita at pakikinig sa kanilang mga sinasabi o ipinapayo. Ilan lamang ang mga paraang ito sa pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa mga magulang. Mula sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang, alamin naman natin ang mga paraan ng pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa mga nakatatanda. Ang pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda ay isang magandang bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Sa simula pa lamang, ang mga bata ay tinuturuang magmano at gumamit ng po at opo sa kanilang pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Narito ang ilang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Ayon sa aklat ng Respect for the Elderly, Implication for Human Provider ni Sling noong 2004. Ayon kay Sling noong 2004, una, sila ay arugain at pagsilbihan, nang isinasaalang-alang ang maayos na pakikipag-usap. Sa kanilang edad, marami na sa kanila ang lubhang maramdamin, kung kaya't maging maingat sa mga gagamiting salita at kilos. Ikalawa, hingin ang kanilang payo at pananaw bilang pagkilala sa karunungan dulot ng kanilang mayamang karanasan sa buhay. Ikatlo, iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa, lalo na sa pagiging matiisin at matyaga sa maraming bagay. Ikaapat, kilalanin sila bilang mahalagang kasapi ng pamilya, sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa mga karaniwang gawain ng pamilya at mga espesyal na pagdiriwang. Ikalima, tugunan ang kanilang mga pangangailangan at mga kahilingang makabubuti sa kanila. May mga pagkakataong sila ay nagiging makulit at mapilit sa kanilang nais kainin, inumin o gawin. Maging sensitibo sa kanilang mga kagustuhan, kakayahan at damdamin. Hindi lahat ng nais nila ay makabubuti sa kanilang kalusugan at kalagayan. Isaalang-alang lagi ang kabutihang maidudulot ng mga bagay na kanilang hinihiling. Ilan lamang ang mga ito sa mga gawaing nagpapakita ng pagsunod at paggalang sa mga nakatatanda. Nalaman na natin ang mga paraan ng pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa magulang at nakatatanda. Narito naman ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga may otoridad. Ang totoo, lahat ng tao ay may pangangailangang maramdamang sila ay ginagalang. Pinakikitunguhan ng mabuti. Itinuturing na isang taong may halaga at binibigyan ng konsiderasyon bilang individual. Subalit ang paggalang na inaasahan sa iyo ay una mong sinasanay gamitin sa loob ng tahanan at pamilya, sa iyong mga magulang at sa mga nakatatanda sa iyo. Kapag natutuhan mo ito sa loob ng tahanan, madali mo na itong maipakikita sa lahat ng taong nakatatanda at sa mga may otoridad sa labas ng tahanan. Narito ang ilan sa mga paraan upang maipakita ang paggalang sa taong may otoridad. Una, magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa mga taong may otoridad. May mga taong pinili ang Diyos upang pagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang otoridad. Malaki ang maitutulong ng kanilang taglay na karunungan at kakayahan upang magampanan ang tungkuling ipinagkaloob sa kanila sa pagkamit ng layunin at pagtugon sa kabutihang panlahat.
Ikalawa, lagi mong ipanalangin ang mga taong may otoridad na ikaw ay pamahalaan. Ang pagkakaroon ng otoridad ay isang maselang tungkulin dahil nakasalalay ang kapakanan ng mga nasasakupan sa mga pagpapasyang kaakibat ng mga ipinatutupad na batas o patakaran. Sa pamamagitan ng panalangin, hilinging pagkalooban ang mga taong may otoridad na magkaroon ng sapat na karunungang gagabay sa makatuwirang pagpapasya, lakas ng loob at madusog na pangangatawan. Upang makapagpatuloy sa paggawa at paglilingkod sa kapwa. Ikatlo, maging halimbawa sa kapwa. Kung nais mong makaimpluwensya sa iyong kapwa upang sila ay maging magalang at masunurin, mas maraming pakinabang ang maidudulot ng pagsasabuhay ng bertud na paggalang at pagsunod. Mas madaling mauunawaan ng iyong kapwa ang kahalagahan ng paggalang at pagsunod kung nakikita nila ang iyong pagsusumikap na igalang at sundin ang iyong mga magulang, nakatatanda at may otoridad. At nakikita rin nila ang mabuting na idudulot nito sa kanilang pagkatao at sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ikaapat, alamin at unawain hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagkakalapat ang pananaw at paniniwala. Subalit, maipakikita pa rin ang paggalang kahit na magkasalungat ang mga pananaw at paniniwala. Kailangan lamang ng maayos na dialogo upang maisaalang-alang ang kabutihang panlahat. Nalaman na natin ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Ngayon naman ay pakinggan natin mula sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad ang kanilang saloobin tuwing ipinapakita at ipinararamdam sa kanila ang bertud ng pagsunod at paggalang. Bilang isang magulang, napatrap sa pakiramdam na ikaw ay ginagalang ng iyong mga anak. Ngunit mas masarap sa pakiramdam kung ang mga ito ay nagpapakita ng paggalang sa ibang tao. Dahil alam mo sa sarili na tama ang iyong tinuturo sa kanila. Sabi nga nila, ang paggalang o ang iba pang magagandang asal ay unang natututunan sa loob ng tahanan. So bilang magulang, proud ako na iyon ay naituturo ko sa kanila. Bilang nakatatanda, nararamdaman ko ang kasiyahan at halaga ng isang tao sa tuwing ako ay sinusunod at ginagalang. Bilang isang guro at bilang taong nasa otoridad, tuwing ako ay nakakita ng mga bata na sumusunod sa mga batas, ako ay nagagala. Bakit? Dahil ito ay nagpapakita lamang na mga kabataang ito ay kanilang isinasabuhay ang kanilang mga natututunan. At hindi lang yon, ito ay nagpapakita rin ng kanilang mga pagpapahalaga at mga bertud na kung saan sa pamamagitan ng paggawa o pagsunod ng mga bagay-bagay na pinapatupad sa isang lipunan o sa isang pamilya, ay sa paraang ito ay nakakapagbigay na rin sila ng mga halimbawa sa iba pang kabataan upang sila ay pamarisan. Bukod sa ating narinig, ano pa kaya ang magandang naidudulot ng pagsunod at paggalang sa ating mga magulang, nakatatanda at may otoridad? Ang pagsunod at paggalang ay makapagbibigay ng kasiyahan sa mga magulang. Maliban dito, may iba pang mabubuting bagay na naidudulot ang pagsunod at paggalang. Nagkakaroon ng kaayusan ang samahan at ang lipunan. Ang paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad ay nangangahulugang pagsunod sa mga alituntunin at sa makatuwid ay pagpapanatili ng kaayusan na siyang dahilan kung bakit may mga patakaran. Sa pamamagitan ng pagsunod at paggalang sa otoridad ng isang magulang, nakatatanda o nasa kapangyarihan, natututo ang kabataan sa mga karanasan at nagiging pagkakamali ng kanilang namumuno.
Ang pagsunod at paggalang sa otoridad ay daan sa paghubog ng mabubuting asal at pagpapahalaga ng isang tao. Hindi madaling baguhin ang ugali, hindi rin madaling humubog ng asal at pagpapahalaga. Subalit ang mga salita at patakaran sa loob ng samahan o lipunan, pinamamahalaan ng otoridad ay magtuturo sa iyo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin upang mapabuti ang iyong buhay at maturuan ka ng wastong pag-uugali. Ang huling konseptong dapat nating malaman kaugnay ng pagsunod at paggalang, pag-uusapan natin ito sa pagbabalik ng Fernandino Teens TV. Hindi lamang sa larangan ng pangkabuhayan apektado ang maraming pamilyang Pilipino, kundi maging sa larangan ng pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Inilunsad ng siyudad ng San Fernando ang programang Nurturing Environment and System for Thriving or NEST, isang education community pantry na naglalayon para sa isang malawakang pagtulong, pagantabay at paggabay na ang focus ay ang makapagbigay ng tulong at suporta sa ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational needs gaya na lamang ng school supplies, tutorial sessions, study tips, at iba pang mga pamamaraan na mas lalong makatutulong sa pag-angat ng ating edukasyon. Dahil hindi hadlang ang pandemya sa magandang kinabukasang naghihintay sa ating mga mag-aaral. Sino-sino nga ba ang mga kalahok sa programang ito? Sa pagtutulungan ng ating school administrators, guro, magulang, at iba pang mga miyembro ng ating komunidad gaya ng barangay officials at sangguniang kabataan ay siguradong magiging mas matagumpay ang programang ito. Paano nga ba ang magiging proseso ng naturang programa? Una, magkakaroon tayo ng isang Facebook group, ang Pampanga High School NEST Education Community Pantry na pangungunahan ng Educational Pantry Coordinator. Ang mga magulang, tagapangalaga at mga guro ay ia-add ng ating Educational Pantry members sa Facebook group na ito. Sa page na ito maaaring i-post ng mga magulang at tagapangalaga o sino mang miyembro ng Educational Pantry ang kanilang mga kahilingan o requests. Kailangan ding ilagay ang pangalan ng mag-aaral, grade, at section para sa mas agarang aksyon. Oo nga pala, hindi lang requests ang pwedeng i-post. Pwede ring mag-post ang mga nais magbigay ng tulong o mga gustong mag-donate. Sabi nga nila, sharing is caring. Tandaan na ang Facebook group na ito ay pribado at posts na may kaugnayan lamang sa page na ito ang maaaprobahan. Mayroon din palang Google Form na ipamamahagi kung saan maaari nating isumite ang ating requests o kahilingan. Paano naman ang mga walang internet access sa bahay? Huwag mangamba dahil merong mga nakalaang drop boxes ang ating paaralan na kung saan maaaring ihulog ng mga magulang at tagapangalaga ang kanilang requests. Sa mga nais namang mag-donate ng school supplies, maaaring ilagay ang mga ito sa tabi ng drop boxes. Maaari ring mag-donate ng mga kagamitan o cash donation kaakibat ang pagsusumite ng deed of donation form. Pangalawa, mahalaga ang ugnayan ng mga guro at ng mga magulang o tagapangalaga sa programang ito. Gamit ang video calls o chats ay ipahahayag ng mga guro ang adhikain ng programang ito sa mga magulang o tagapangalaga. Maaari ring gawin ang orientation na ito ng face-to-face kasabay ng schedule ng kuhanan ng mga module. Gaya ng nabanggit, hindi lamang mga bagay ang maaaring i-donate. Pwede ring mag-conduct ng tutorial session, study tips, at iba pang mga kagamitan sa pagkatuto gaya ng mga aklat o kaya ay gadgets. Ikatlo, ang requested needs ng ating mga magulang o tagapangalaga ay ililista ng ating NEST
focal person. Ang mga coordinator naman ang mag-aayos ng mga ito. Ang advisors ng ating mga mag-aaral, guidance counselor, at iba pang mga guro ay ipaaalam sa ating mga magulang at tagapangalaga ang petsa at oras ng pamimigay ng requested needs na gaganapin sa paaralan. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Kaya naman aktibo at iba yung pakikilahok ang inaasahan sa pagsasanib puwersa ng paaralan at barangay na siyang tutukoy sa pangangailangan ng bawat Fernandinong mag-aaral at kikilos upang matugunan ito sa tulong at suporta rin ng mga miyembro ng komunidad. Isang malawakang komunidad para sa isang produktibong educational community pantry ay tiyak na lilikha ng iba yung pagkilos upang maging mas magaan at madali ang pagkatuto ng bawat kabataang Fernandino. Kaya naman tandaan, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Fernandino Teens TV. Nakatutok pa rin kayo sa Fernandino Teens TV. Ngayon, ating talakayin kung paano mo maisasabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Maipapakita mo ang pagsunod at paggalang sa iyong mga magulang, nakatatanda at may otoridad kung kinikilala mo ang kanilang halaga. Dahil dito, kinikilala at pinahahalagahan mo ang kanilang tungkuling, hubugin, subaybayan at paunlarin ang iyong magagandang ugali at mga pagpapahalaga. Mapagtitibay mo ang mga bertud na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pananagutan at pagkilala sa kanila bilang biyaya ng mailalang. Maisasabuhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng mga sumusunod na mungkahi mula kay David Isaac mula sa kanyang aklat na character building na inilathala noong 2001. Una, panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Ikalawa, kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Ikatlo, pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila. Ikaapat, laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Para sa ikalima, maisasabuhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa pagiging bukod-tangi ng bawat tao at pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang. Ika-anim, sinusuri ng mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makipagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Hanggat maaari, makipagtulungan sa mga institusyong maaaring makatulong sa kanila. Ikapito, bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya at ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad. Ikawalo, sa pakikipag-usap sa kapwa, iwasan ang madali ang panghuhusga at pagbibitiw ng masasakit na salita. Mahalaga ang aktibong pakikinig at pag-iwas sa anumang uri ng diskriminasyon. At ang huli, laging isaisip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Maisasabuhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nabanggit na mungkahi ayon kay David Isaac. Naway natulungan ko kayo sa pangunawa ng konsepto ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Para sa ating huling bahagi, subukin at tayin natin ang iyong naging pangunawa sa ating mga naging talakayan. Sa gawaing ito, i-type sa comment section ang salitang tama kung ang mga pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Isulat naman ang salitang mali
kung ang mga pangungusap na aking babanggitin ay hindi nagpapakita ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Handa na ba kayo? Para sa unang pangungusap. Humihingi ng payo sa mga nakatatanda bilang pagkilala sa karunungan dulot ng kanilang mayamang karanasan sa buhay. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Mahusay, ito ay tama. Ikalawang pangungusap, isinasaalang-alang ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Ito ba ay tama o mali? Magaling teens, ito ay tama. Narito ang ikatlong pangungusap. Hindi nakikinig sa kanila kapag may pangaral silang sinasabi. Sa iyong palagay, ito ba ay tama o mali? Mahusay, ang sagot dito ay mali. Ang susunod, sinusuring mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Ito ba ay tama o mali? Magaling teens, ito ay tama. Para sa ikalimang pangungusap, hindi sila tutulungan kahit na nahihirapan sila sa kanilang gawain. Sa iyong palagay, tama ba o mali? Mahusay, ang sagot dito ay mali. Ang susunod, nagsasalita at gumagawa ng masasama laban sa kanila. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ang sagot dito ay mali. Para sa ikapitong pangungusap, kinikilala ang kanilang ginagampan ng tungkulin at mahalagang naibabahagi bilang kasapi ng pamilya at lipunan. Sa iyong palagay, tama ba o mali? Magaling, ang sagot dito ay tama. Susunod, sumasabay sa kanilang pagsasalita. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ang sagot dito ay mali. Para sa ikasyam na pangungusap, iginagalang ko pa rin ang aking mga magulang, nakatatanda at may otoridad kahit na nakikitaan ko sila ng mga di sinasadyang pagkakamali. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Magaling, ang sagot dito ay tama. At ang huling pangungusap ay hindi pinapansin ang mga magulang, nakatatanda at may otoridad tuwing nakikita o nakakasalubong. Tama o mali? Mahusay, ang sagot dito ay mali. But wait, mayroon pang pahabol na tanong. Para sa bonus question. Saan ba nanggaling ang salitang paggalang o respect sa Ingles? Ano ang iyong sagot? Isulat mo ito sa comment section. Tama, ito ay nagmula sa salitang Latin na respectus na ang ibig sabihin ay paglingon o pagtingin muli. Sa ganito ay naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. At panghuling tanong, sino ang dapat nating igalang? Magaling! Ito ang ating mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Maliban sa kanila, dapat din nating igalang ang ating mga sarili upang higit na maipakita natin ang pagsunod at paggalang sa iba. Maraming salamat, Fernandino Teens. Dito nagtatapos ang isa na namang talakayang punong-puno ng kaalaman. Tandaan mo bilang kabataan, inaasahang magiging mabuting halimbawa ka sa lahat ng aspekto ng iyong pamumuhay. Kung ikaw ay kinakikitaan ng iyong kapwa ng pagiging magalang at masunurin, hindi mahirap para sa iyo ang makaranas ng paggalang mula sa iyong kapwa. Sa pag-iingat mo sa iyong karangalan, sa pamamagitan ng patuloy ng paggawa ng mabuti at pag-iwas sa paggawa ng masama,
Ang paggalang ng iba ay iyo ring mararanasan at ipagkakaloob ito sa iyo ng may kusa at may kalakip na pagmamahal. Narito ang mga sangguniang ginamit para sa episode na ito. Muli, ako si Ma'am Carmina mula sa Values Education Department, ang inyong naging tagapagdaloy sa episode na ito. Paalam, Fernandino Teens! Yakapin mo ang bagong pag-asa. Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga